Good afternoon everyone! Maayong adlaw kaningang tanan na ako diri sa Davao City at the heart of Davao, and right now I'm here in Bahada together with Sir Ken. So my name is Sean Kidope. Sir Ken, nice to meet you. It's been a while, ano? So, of course, I have some questions for you, no? Mga on the spots lang kasi wala naman talaga sa plano to eh. Yung pagkikita namin is just very, parang on the spot lang din. Yeah. Now, Sir Ken, currently, saan po ba sila connected? I'm connected as a CEO and the founder of Connect Web3. We are the largest BPO company that is focused on Web3. Oh, BPO is a BPO company. Yes, it's a BPO company. Wow. We're licensed here in Davao City, Philippines, with the business license and everything. We have 80 employees right now. We have 32 crypto projects. We provide the full spectrum of digital marketing, from day-to-day operation, customer support, community manager, social media, influencer marketing, and a lot more. Hindi lang yan. At dami pa namin ginagawa. At 99% of our clients are worldwide. Meaning to say, in fact, we don't have Filipino projects. So all are foreigners, no? Yes, all are foreigners. Yeah, that's why we do and operate 24/7. Nice. Yeah. So, Sir Ken, in the current situation, no, na meron tayo sa market, in the crypto market, what can you say? Are we already in the bull run, or are we still in the bull run, or we're now into bear market? For me, pag sinabing are we talking bull or bear specifically because of the price? Kung the sentiments itself, the trends. Kung price ang pinag-uusapan, we are still in the bull market. Pero kapag bumaba na siya na siguro ng mga 60 or 50 or 70, dyan na medyo delikado na yan, no? Kasi ang bull market kasi, ano lang yan, 20% from 100,000 or 110 into $80,000. So, kung titingnan natin, 20% pa lang binawas niya from the current trend of kailan nag-start? 20,000, 30,000, di ba? Yes. Dyan tayo nagsimula. Tapos hanggang sa naging 100K. Kung ikaw ay nag-invest ng 30K, naka-play ka na ngayon times 3 or more. Yes. Oo, di ba? So, for me, we are still in the bull market. Kung pinag-uusapan naman natin ang tech, of course, we are very bull market. Bullish when it comes in tech. The AI agent is there. Nandyan na yung mga bagong backed by AI, launchpad backed by AI. Madami na ding mga blockchain ngayon na backed by AI, at most of them are backed by AI na ngayon. Nag-i-improve na din ang mga launchpads, nag-i-improve na din yung mga projects. Hindi lang sila na dati na white paper lang, ngayon may incubators, accelerators, then yung mga standards ng mga exchange. Ngayon ay napaka-stricto na nila, no? Napaka-stricto. Hindi na sila basta-basta nagli-list. Oo, sa madaling sabi. Kahit may pera ka, kung hindi mo na-hit ang ganitong situation or yung standard na policy nila, hindi ka nila ililist sa exchange. Parang lang naman, this is just only an example, guys, no? We're not promoting anything. Just like what happened to the situation of Pi. Diba yung merong strong statement si Bybit CEO? Yes. Something like that. Yun lang kasi yung nag-circulate na mga news, di ba? Yes. Online. They have a firm statement. Yes, kung mapapansin nyo na sabihin natin wala naman talagang use cases yung mga ibang project, no? Yung mga ibang project. Yung iba, nililist nila, tapos magulat ka na lang pagkatapos list ng 1 week, 2 weeks. Lagapak. Hindi lang lagapak, minsan i-delist na nila. So, kahit yung mga listing exchange hindi mo maintindihan, siguro marketing strategy nila yun to get new users or to ask different users to try our products. Correct. Pwede. Makes sense. So, ganyan yung mga nangyayari ngayon sa market. But overall, we're still bullish. Why I'm so very bullish and positive on this? Because 2 years ago, we don't have ChatGPT. But right now, we have ChatGPT 4. We have yung Canva, walang AI noon. May DeepSeek, diba? Ngayon may DeepSeek na. Yung Canva, may AI na. Grabe, no? Dati, mayroon tayong text blast. Ngayon, may call blast na tayo. Ang dami na. At napaka-delikado, lalo-lalo na ang AI. Kasi anytime, kaya kong gayahin ang boses ni ganito, na ginagamit sa masama, ginagamit sa mabuti.
Mas maganda kung sa mabuti gagawin yung mga For ganun the sake na tech. of humanity, yes. no? Yes. Kaso syempre, Ay, paano ko yung mga iba nakakita ng ng negativity correct. chance na gawin ito sa masama? Delikado. Lalong-lalo na sa mga walang alam sa ganitong tech. But right. I think matatalino naman tayo mga Pilipino, lalo na ang Pilipinas mahilig sa social media. So I think nakikita naman nila at na-educate naman sila sa tulong na rin ng mga vloggers katulad ni Sean. Yeah. Okay, so Sir Ken, what advice you can give to those people na papasok pa lang sa crypto? Saan sila dapat pumasok? Ano kaya yung mga dapat nilang mag-investan sa tingin mo lang? Not a financial advice, but what you can give some good insights. I think para sa akin sa kanta ni Glock 9 na piliin mo ang iyong iniidolo. Oo. Ibig sabihin ng piliin mo ang iyong iniidolo. Hindi ibig sabihin na itong influencer na to mayaman, hype. Yun na kagad pagkatiwalaan mo. Okay? Always seek for the second advice, third advice kung pwede. You go for the right person na nag-success, na wala masyadong ginawang na kablastugan, at yung solid ang kanyang yung madami na tulungan, yung madaming hindi masyadong yung hindi money involved related, kung pwede. Kasi kung magtulong ka man lang, alam mo naman sa pagtulong, kung tumulong ka man lang tapos naghumingi ka ng kapalit, hindi tulong ang tawag doon. Wag na business. It's a business. Wag na tayong maglokohan, no? Wag na tayong maglokohan. Direct to the point. Kahit sabihin mo ano 'yan, no? So may madami kasing ganun na mga influencer na for hype, for ano lang. Yung iba, ayaw ko na mag-mention because of course, I'm respecting them because as a businessman, as an entrepreneur, I respected them because that's their business. That's their business. That's how they make money. No? That's how they make money. How they make their living. Yes. So I respected them. Kahit ano pa yan, kahit alam ko mali o ano, hindi kasi ako yung tao na kapag alam ko yung mali, kukomment ako kagad, didepend ko kagad. Hindi na ako doon. Hintayin ko na tanungin ako ni ganito, maghingi ng advice, bago ko bibigyan ng advice. So, may mga ganun. Piliin nyo ang iniidolo nyo sa KOS or influencer. Yung mga, of course, ang daming piling KOS lang, piling na nanood lang sa YouTube from English, translate nila into Tagalog. Mahirap yun. Madaming ganun. At kung mapansin nyo na pag mababa ang market sa Web3, minsan nag-switch sila into Forex, tapos pag mahina, switch sila sa ibang financial market. Iba na naman ang i-hype nila. Tapos kapag malakas naman ang crypto, balik naman sila doon. So, cycle din yung titingnan nyo kung sino talaga ang inidolo. Pangalawa, ito yung hindi nila naintindihan. Ang kailangan mong pag-aralan o i-feed is yourself no matter what. Mas mabuti na yung sisihin mong sarili mo dahil natalo ka kaysa sisihin mo ang KOS or influencer na wala ka na dahil na hype ka lang, na FOMO ka lang, dahil sa tingin mo gwapo yung KOS, bumili ka kagad or malaking dinadala yung KOS kay babae. Chicks. Ang ganda. Bumili ka kagad. O di kaya nagalingan ka kasi magaling mag-English. Magaling mag-English. Kasi nga sa Web3, di ba? English speaking, di ba? Tama. Wala naman alam talaga. Yung mga ganun. So, piliin nyo. Background check nyo yung everything. Tapos hingi kayo ng advice din sa iba. Parang yun nangyari sa ano nga palabas yun, yung game na yung Korean. Meron dong yung parang sinisinga yung guy, isa sa mga contestant. Dahil sa'yo, natalo ko ba? Parang ganun. So, because influencer nga eh. Because of the influencer. Kahit nga sa nakalimutan ko lang yung palabas kahit nga sa yung trending ngayon, yung Squid Game. Ayun, Squid Game! Buti na! Sir Ken, yun yung ibig sabihin. Kahit nga sa Squid Game, di ba? Sa Squid Game part 2, di ba? Meron doon eh. May scenario doon. Tingnan nyo yung although lahat naman ng tao nagkakamali, pero tingnan nyo naman na mabuti. Ang daming bilib doon sa tao, tapos hindi niya alam na scammer yung tao. Nirarag pala kayo, nirarag. Ang dyan is, ang i-feed nyo, sarili nyo. Itong mga KOLs o yung mga media na second option lang yan. You always think for kasi ang market sa Web3, maniwala ka, sa Web3, pinaka-the best sa Web3 is fundamental. Tapos may technical. Pero ako kasi, ang ginawa ko is emotional trading.
emotional trading. Yes, I'm the one who authored the Emotional Trading 101. The emotional trading is to teaching yourself to guide discipline. Because no matter what, kung mayroong, sabi nga nila, kung may law of attraction, ako kasi is law of gravity. So, dyan kasi tindihan ko. Meaning to say, yourself should align kung saan ka ba talaga mag-trade. Kung ikaw ba ay long-term, short-term, or yung everyday na nag-trade, or long-term na investor ka ba. Kasi nakadepende yan sa sarili mo. Kasi pag once na hindi mo ma-handle yan, ikaw lang di ma-stress, kinakawawa mo lang sarili mo. Correct. And sa mga hindi nakakaalam, Sir Ken, what is Web3? Kahit yung pinaka-layman's term lang. Web3 is, it gives back the power to the people. We don't need the centralized, we don't need someone who can use us. Of course, Facebook, alam naman natin na kahit i-delete mo yung, kahit ilang beses mo i-delete yung kanilang messages, di ba? Kitang-kita nila yan. Kasi nga, hawak nila. Correct. Oh, so... Once you put anything there, no? Digitally footprint na talaga footprint siya. yan. Kahit mag-delete-delete ka Yes. Tapos, ang kaganda sa blockchain is panghabang buhay. Meaning to say, like NFT, non-fungible tokens, or RWL ngayon, real world asset. Because of the blockchain, it runs 0101 hanggang ano yan, no? Kumbaga kasi it builds by code. Correct. At in the future, we don't trust anyone. Okay? We trust numbers and letters in the future. We trust proof of work. Okay? Yung transactions na nakikita. Yes. Ledger, no? Public ledger na yung tinatawag na ganyan. No? Kasi, correct. Alam mo naman, madami na nga nagpapatay na magpamilya kasi kahit kaibigan, kahit kapatid, nag-away sa lupa kasi kung sinong ano. So, pero kapag may proof of work yan, at may nandyan yan nakano sa ledger, sa blockchain, na nakikita ng public. makikita ng public. Ibig sabihin, alam na nila ang history. Correct. So, meaning to say, mawala yung mga third parties, mawala yung corruption kasi hindi na kayo nakikita, lahat digital na, lahat transparency na. Yung ang laki ng impact, you know? Pero hindi natin basta-basta maano yan, lalo na sa politics because, of course, politics in the government, of course, because we are talking about humanity, yung psychology, human psychology, no? We're not talking about laws and regulations there. Tama. Because ang kalaban natin dito is yung mga senators or congressman na magpapatupad ng batas. So, it depends upon on the psychology. Siyempre, paano sila magko-corrupt kung transparency? Diba? So, wala na. Correct. Wala na. Hindi na sila makatago. Hindi na makatago. Wala nang confidential fund. Di ba? Yeah, right. So, so yung mga ganun na, so, ang laki ng impact sa Web3. Sa labas nga, sa labas, ini-encourage ang mga tao, pero parating na tayo dyan and hoping na marami tayong matutulungan at ma-educate in the future. So, sa Mindanao, sir, sa tingin mo, sa Mindanao, gaano nakalawak yung awareness ng mga tao in terms of cryptocurrency, blockchain technology? Even if we are in sub-Saharan Wakandabao. Yes, Wakandabao. It's dito sa sub-Saharan naman, there's kung akala nyo lang, is subukan nyo bumaba dito. Subukan nyo tingnan ng lugar. Hindi naman kami mga, ang daming traders dito. Ang daming community dito. Ang daming nag-i-event din dito. Kaso nga lang, of course, iba, kanya-kanya tayo. May mga media kayo na ina-idolan, na alam nyo yung media na yun, bias din yung di ba? Sa crypto, no? Alam mo ng mga paid media, mga pero, but again, I respect their business. So you need to check everything. You need to do some research because learning into Web3 is a tech So meaning to say, if you're learning a tech, mabilis magbago. Unending yung learning, hindi siya natatapos. Kung AI pa tanungin mo, unprecedented ang kanyang ibibigay, di ba? Unprecedented. Totoo. So, totoo yan. Ang hirap, ang bilis. Pag sa Web3 ka kasi, if you're talking in the tech, matulog ka lang ng 2 days, 3 days. May bago na naman. Updated na. Mali-left behind ka. May possibility man. CoinGecko, CoinMarketCap, halos everyday may bagong Oo. Halos kada oras or ilang oras may bagong project. Pansin ko nga rin yan, Sir Ken. So, Sir Ken, meron ka bang you want them to invite upcoming events this week? Today is what's the day today? Wednesday. So, March ngayon? 18 nata.
March 19, 2025. So this week, do you have any events that you wanted to invite our viewers, especially here in Sub-Saharan Wakan, Davao? Yes. You can check Connect Web3 Philippines Facebook page. You know, you can check there. Di masyado kami nag-update sa sobrang busy namin. We have upcoming sa Ateneo de Davao. We will be talking there. I'm also going to Talk in 2049 as one of the representing some of the projects there, and also in sana matuloy ang aking Albania. Kasi sa Albania, I'm the one who representing Philippines daw, sabi nila. So ganun pa man, hindi naman tayo sinusuportahan ng hindi man natin gusto din ng support yung hindi man tayo sinusuportahan, pero kung alam natin na para to sa ating bayan, why not? Advocacy, no? Advocacy. That's the advocacy. Kahit anong ano natin, no? Kasi knowledge is power. So the more that we go advance, we talk to them, we learn from them. I think, you know, mas advance ka doon at mas marami kang matutunan. At marami kang matutunan. Pagbalik mo, marami kang, yes, ganun lang yan. So sir, kailan yung exact date sa Davao, Ateneo de Davao? Ngayong Friday, ano bang Friday? So that would be 21. 19, 20, 21. So March 21, March 2025, at what time? Nandyan from 9 a.m. onwards. Alright, so guys, see you on March 21, 2025 at Ateneo de Wakan, Davao. From 9 a.m. onwards. So Sir Ken, thank you very much for your time. Really nice meeting you. And grabe, wala akong masabi. Ang dami kong natutunan ngayong araw. And I hope you guys enjoy this video. See you tomorrow. Bye. Thank you po.